وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang pagpupuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihingan ng kapatawaran, at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpagkop kay Allah laban sa kasama ng ating mga sarili at karasuhan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah, wala na makapagliligaw pa sa kanya. At sino man ang pabayaang maligaw ni Allah, wala na makapaggagabay pa sa kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na masigit pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo din ay sumasaksi na walang ibang pinadala sa atin maliban sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم أما بعد، فإن الأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tunay na ang pinakamainam na salaysay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang pinakamainam na gabay ang gabay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdathatuha, ang pinakamalalang bagay na mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Wa iyazan billah. Ang ating paksa sa muli ay yung karugtong ng ating tinalakay noong nakaraang linggo patungkol sa mga muharramat. Para sa mga nakatin ng 3-day seminar, kayo ay binigyan ng glimpse, maikling senaryo patungkol sa mga muharramat. At dito ay tinatalakay natin inshallah in great detail yung patungkol sa mga bagay na haram. Tayo ay natigil patungkol sa pagkain ng mga ipinagbabawal. No, balik tanawan natin dahil maaring yung karamihan sa atin ay wala dito noong nakaraan. So ang ating paksa ay nakatuon sa mga bagay na pinaiiwasan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa simula, sinabi natin na ang pinayagan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuti at pinagbawal sa atin ang mga kabait o marurumi. Sabihin kaya ito pinagbawal kasi ito ay marumi. Wala itong mabuti idudulot sa atin. Ngayon nandun tayo sa mga pagkain, mga kulat o yung pagkain. Isa rito na pinagbabawal sa atin yung pagkain ng karne ng baboy, ng obabs, no? Alhamdulillah, Muslim na tayo ngayon. Alam natin na bawal na sa atin na kumain ng baboy. Bakit ngayon pinagbabawal sa atin sa Islam? Bakit bawal kumain ng baboy? No. Sinabi natin, ang isa sa mga kinahuhumaling ng mga tao, okay? Lalo yung mga wala pang kabatiran sa katuruan ng Islam, yung tinatawag nila na crispy pata, wa iyadu billah, no? Karne ng baboy. Para dun sa mga pinanganak sa Islam na aring hindi pa nakakita, para alam nyo, kasi maraming mga matitigas ang ulo at nabibiktima sa mga handaan na hindi nila alam kung anong itsura ng karne ng baboy. Pagtatanong niya sa mga hindi niya alam. Subhanallah, yan. Kala nyo ang karne ng baboy, yung fresh lamang, ito inahalo din, nilalagay sa lata na tinatawag nilang meatloaf, no? Buti nga sana kung karne ng baka. Okay? Ganun din, ginagawa nila itong bacon, no? Nadabila, no? Kaiwasan. Yan ang mga bagay, no? Na pinagbabawal sa atin, lalo kapag kayo naimbitahan sa Buena Noche o Noche Buena, kung na kayong dumalo, kaya nabila. At ang paborito nila kapag handaan, tinatawag nilang milas lechon. Okay? Milas lechon. Na. Okay? Panoorin nyo. Naririnig ba? Hindi? Hindi eh. Fellowship have already locked the doors. Okay? Ulitin natin para marinig nyo. Pakalakas nyo lang. Then let's talk a moment about pork, ham, bacon, pepperoni. These are some of the things that the Scripture tells us we should not eat. Fellowship have already locked the doors. And of course, this has to do with anything that comes from a pig, a hog, a swine. And I know some of you love pork chops. You love ham and cheese sandwiches. I grew up on all that. I love bacon, but for our health's sake, we have to be willing to make some changes. God knows what's best for us. And back in the Bible days, the pig was considered unclean. It was never considered a source of food. And one of the main reasons why was the pig will eat anything. A pig eats waste and garbage. This is kind of gross, but a pig will eat its own dead child. A pig will eat other sick and infected animals. They're scavengers. And what's interesting is the pig has one of the quickest
and poorest digestive systems of any animal. Takes only 4 hours, and that's not good. Because the digestive system is so quick and so poor, many times the toxins from the food are not properly eliminated, and they are stored in the pig's fat. That means that pig can eat all kinds of filth and garbage. It can eat other infection. 4 hours later, it's sent to the slaughter and butchered. In a few days, it's on your plate at home. You're having ribs. The problem is the toxins were never properly eliminated from the pig. On the other hand, the animals that God says are okay for us to eat, like cow, lamb, deer, buffalo, these animals eat fresh, clean vegetation. Their digestive system is much more sophisticated. In fact, a cow basically has 3 stomachs. And that fresh, clean vegetation is processed through a digestive system that takes 24 hours. Think about it, 24 hours versus 4 hours. Would you rather eat an animal that eats waste and filth, or an animal that eats fresh, clean vegetation? An animal that poorly processes the food and stores the toxins in its fat, or an animal that properly eliminates the toxins? Subhanallah. Kilala nyo si Pastor Joel Osteen? Isa siyang Kristiyano, pero tinuturo niya sa kanyang mga tagasunod, at ayaw nga sa CNN na itong pastor na to ay mabilis ang pagtubo ng kanyang mga tagasunod. One time na kanyang lecture ay mahigit sa 45,000 attendee ang naiulat na umaattend. Na kaya nakita niyo yung mga tao sobra, no? At sa kanyang lecture o sa kanyang session, nakagugulat o sabihin natin nakakasya. Dahil mismo sinabi niya at ini-encourage niya ang kanyang mga tagasunod na huwag kumain ng baboy. Napagpapatunay lamang na kahit sa naunang kasulatan, ang pagkain ng obabs ay bawal. Subhanallah. At ginamit niya pa ang scientific fact kung bakit pinagbabawal ang baboy. 4 hours, 1 day. Kita nyo kapag kumain yung baboy, madali itong naidudumi sa loob ng 4 na oras. At sabi ng pagdumi, lahat ng bakterya at saka filth na kinain niya, kasama ang patay niyang anak, ay kumakapit sa kanyang kalamnan. Na siya namang kakatayin ng butcher, dadalhin sa plato nyo, kakainin nyo. Kaya na-encourage niya yung kanyang mga tagasunod, anong pipiliin nyo? Yung kumakain ng marumi at puno ng bakterya o isang hayop na pinayagan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang baka, ang kambing, ang tupa, na siya naman kumakain, araw bago madurog yung kinain, na siya naman, mashallah tabaraka, napipilter yung mga marurumi. Subhanallah, tao pa lang yung nagsasalita. Samantala tayo sa Islam, kapag narinig natin bawal, wakalu sami'na, wa ata'na. Ang mga sahaba radhiyallahu anhum, hindi nila kailangan ng scientific fact o scientifico na magpapaliwanag sa kanila. Narinig nila, susundin nila. Subhanallah. Pero may mga tao, subhanallah, matitigas ang ulo. Pilit pa rin kumakain ng karne ng baboy. Obab. Okay? Rosemary Alvarez savors every minute with her kids. Playing ball and laughing. For this mommy, stay with them as a gift after coming too close to death last August. I thought I had the flu. I started feeling tired. But within days, this soccer coach and PTA president knew it wasn't the flu. I started feeling numbness in my left arm, very vision. I'm still smiling for my kids, but now I can't get out of bed. 2 trips to the ER solved nothing. CAT scan came back normal, no problem. But her husband, George, was scared. She couldn't eat. She could barely walk to the bathroom. So I knew at that point, she was deteriorating really quick. It all came to a head on the first day of school as their kids aged 9 through 17 headed back to the classroom. Their mom was in an ambulance headed to Barrow Neurological Hospital after an MRI explained those strange symptoms. They came back. You have a brain tumor. At that exact moment where my heart fell just completely all the way down. Dr. Nakaji was expecting to find a brain tumor. He showed me the video as he operated on Rosemary's brain, carefully working, knowing this is the most dangerous spot in the human body to work next to, the brainstem. Here's the lump. At this point, it still looks like a brain tumor, and so we're just opening up into the inside. And then, the unexpected. No tumor, instead a worm. Watch as Dr. Nakaji grabs the worm and gently tugs it out of Rosemary's brain. It's still alive. You don't hear him on the tape, but Nakaji actually chuckles. Which I'm sure is a very strange response for the people in the operating room, but because
I was so pleased to know that it wasn't going to be something terrible. This worm comes from eating undercooked pork, but more frighteningly, Subhanallah. Wala ang uod na yun, ang makit sa utak ng babae ay pagkain o dahil sa pagkain ng karne ng baboy. No? Kaya yung mga matitigas nating ulo ng kamag-anak na hindi pa nagmumuslim, subhanallah, no? Para makaiwas sa sakit at pag-akyat ng uod sa utak ng sa kanilang utak, bunga ng pagkain ng karne ng baboy, maaari natin i-share ang video na ito, subhanallah, no? Talagang nila may sabi natin sa Islam, alhamdulillah, pinayagan sa atin ng mabuti at pinagbawal sa atin ng marurumi. Nga. Ganun din yung mga pagkain ay pinagbawal sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi nabanggit sa Quran, pero ito ay pinagbawal sa atin mula sa ahadith o mga winika ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 1 dito yung pagkain ng aso. No, mahilig dito ang karamihan asusena. Okay, dahil sinabi sa hadith na bawat tayong kumain ng hayop na may mga pangil at saka may pandagit. Okay? No, sa China sa China ay kasama to sa main dish na binebenta nila sa palengke. Ganon din ang buhaya. 4 kilo makukuha nyo sa China. Subhanallah. Ha? Okay? Leon, lahat na may mga pangil, no? Okay? Unggoy. May pangil din yan, ha? Pusa. Yung mga mahilig sa pusa dito, no? Yung daga, sabi niya, ito'y dagang bukid naman, kaya pwedeng kainin. May pangil, bawal siyang kainin. Ahas, no? Ang may pandagit. Agila. Ngayon, pinagbabawal nito kasi kailangan daw itong pag-ingatan kasi endangered species. Sa atin kahit hindi siya endangered, bawal siyang kainin. Okay? Ang kwago. Ang Thailand, mahilig dito, di ba? Ipis. Sa kanila, isa to sa main dish na tinitinda sa kalye. Sa atin, yung itlog na mayroong balot na harina, di ba? Sa Thailand, binebenta mga insekto. Tipaklong, ipis, spider, no? Scorpion, piniprito, tapos, okay? Palaka. Okay? Ganon din yung mga pagkain ng pinagbawal ng mga scholars ng Islam. Ito nilakay natin nakaraan yung pagkain sa mga kakanin o kainan na mayroong mga halo na kung saan ipinagbabawal sa atin. Sinasabi natin hindi KFC sa Saudi, ito KFC sa Pinas. Sinabi natin na nakaraan, very different scenario ang Pinas at Saudi. Okay? Nakuha nyo? Kasi sa Pinas, ang kanilang sauce na tinatawag niyong gravy sauce ay yari o nagmula sa atay ng obas. Kaya bawal siyang kainin. Okay? Ganun din ang Jollibee, no? Sabi nila, bakit sa Saudi may Jollibee? Iba po ang senaryo ng Saudi sa Pinas. Dahil ang giniling na ginagamit sa spaghetti sauce ng Jollibee ay giniling na baboy. Okay? Ganun din sa Pizza Hut sa atin. Pinas yung ating tinutukoy again, no? Kasi doon yung salumi nila o kaya yung tinatawag nyo na yung toppings nila ron, yun ay karne ng baboy. No? Subhanallah. Sabihin nila, budget meal mura, no? Nagmamadali, kaya doon kakain. Kaya sabi natin noong nakaraan, mas safe magbaong kayo ng nilagang itlog at saka saging sa inyong biyahe. Saba. Nilagang saba, no? Subhanallah. Yan ang mga paborito ng mga, ito, sabi nila, bakit? Kasi yung chicharon dito, ginamit chicharon ng baboy. Subhanallah. Okay? Sabi natin noong nakaraan, pag uwi natin, mahilig tayong lumabas kasama ng pamilya. Kasi sabihin, uy, si kuya galing ng abroad, hayain natin lumabas. Mag-ingat kayo. Okay? Subhanallah. Mag-ingat. Kala nila beef, yung pala obabs. Kahit ganong kamura, sasabihin na 1 + 1, sa inyo na yan. Okay? Ito, tinlaki natin nakaraan, bakit yung Max bawal? Dahil aminado ang kanilang chef na ang manok nila kaya sumasarap, binababad nila sa alak. Ang Max, kaya sumasarap ang kanilang manok dahil binababad nila sa alak. Ang alak bawal ba o hindi? Sinabi natin bawal. Yung inasal, no? Karamihan sa mga ulama nagsabi na pagkaiwasan natin kumain sa atin to, hindi sa Saudi again. Kasi sa kanila kapag nagluto parang andok sa halo-halo. Ando na yung karne ng baboy, ng manok, halo-halo. No? Yung hygiene, ando na rin yung bakterya ng baboy.
Ito, tinalakay natin yung balot. Okay? Kaya yung mga mahilig sa balot, sabi natin, ang Lajna ay nagbigay na ng patwa patungkol dito. At sinabi natin, at katunayan, tinanong ang mga scholar ng komite patungkol sa hatol sa pambabata sa pagkain ng itlog o balot, na ang kanilang hatol na ito ay kabilang sa mga ipinagbabawal. Sinabi ko sa inyo, kinuwento kong nakaraan, dahil kami taga-Pateros, ang lola ko ang isa sa mayroong pinakamalaking silawan ng balot sa Pateros. Subhanallah. Tapos natin matutunan to, hindi na tayo kumain, syempre. Diba, na-share ko rin sa inyo, kadalasan kapag uuwi ako, nanay ko may bit-bit ng kalahating dosenang balot sa airport. So ngayon, syempre, iba na ang senaryo, no? Magbibili na tayo na, huwag nang magdala ng balot. Dahil ito ay pinagbawal sa atin. Tinanong, at sila ay tinanong, sa aming pagbisita sa Pilipinas, ang mga tao sa bansang iyon, o bansang ito, ay kumakain ng pagkain kanyang tinatawag na balot. At ito ay isang uri ng itlog ng itik. Ito ay kinukubli hanggang sa maliit na sisiw ay mabuo. At ang mga 3 araw bago mapisa ang itlog, ito ay kanilang niluluto, nilalaga sa tubig. Pagkatapos sinisira nila ang balat ng itlog upang sipsipin yung sabaw at kainin yung sisiw. Sinabi ng mga scholar, kung ang sitwasyon na nabanggit, kung magkaganon, ito ay kabilang sa kategorya ng maita, patay. No? At ito ay hindi maaring kainin. Kaya sinabi yan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Ma'idah. Nagbawal sa inyo ang bangkay at ang karne ng baboy. Kaya ito ay hindi maaring kainin. At pinagbabawal ang pagkain ng bangkay at ito ay panyag sa ating reliyon na naiulat sa Surah Al-Ma'idah. Ayan, kasama si Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh, ang mufti ng Saudi Arabia, nagbigay ng patwa patungkol sa bagay na ito, at si Sheikh Salih Al-Fawzan. Okay? Alam niyo na itsura ng balot, ha? Baka sabihin mo, bro, tatanggalin ko lang yung sisiw, yung dilaw at saka sabaw na lang kakainin ko. Okay? Subhanallah. Parang sabi mo, kumain ka sa Jollibee, tanggalin mo lang yung chicharon ng baboy, kakainin mo na yung ano. Ang mga nakalalasing, di ba? Sabi natin, akala natin nakalalasing alak lang, hindi po. Ito pag-aaralan natin. Sinabi natin ang ayos ba yung paningin nyo? Di ba kayo nahihilo? Okay? Okay? Ang alak, yan ang bunga ng alak, di ba? Kapag kayo'y nalasing, ang paningin nyo ay hindi maayos. Dahil sabi nga ng mga scientifico na kapag kayo'y nalalasing, namamaga yung ating ugat sa utak, na nagkakose sa inyo, humina ang function ng inyong mga senses. Tulad ng pandinig, paningin. Kaya sabi natin, kapag meron lasing, usually nagsisigawan kahit magkatabi, di ba? Pare! Amunta ka na! So, magkalapit lang. Bakit? Humihina yung pandinig. At ganoon din kasama yung paningin, nahihilo. Kaya sinabi natin, kapag pinalakad mo sa tawid na daan, ano sabi? Sumusuray. Sayang din yun? Sumusuray. Okay, sinabi na sa Baqarah, Iqra Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الله تعالى, okay mga niniwala, tunay na ang nakalalasing, kasama ang sugal, at inaalay sa mga Diyos-Diyosa na pagkain at paswerte ay karumihan na mula sa gawa ni Satanas. Kaya pagkaiwasan upang kayo ay magtagumpay. Tunay na nais lamang ni Taning, ni Iblis, na maglagay sa pagitan natin ng inggit at galit sa pagitan ng nakalalasing at sugal, at tigilan kayo sa pag-alala kay Allah at pagdarasal. Kaya hindi ba kayo iwas ito? Sabi nga natin, ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay uminom ng nakalalasing o alak, sabi natin 40 araw na hindi tatanggapin ang ating sala. At inuulat to ng mga scientifico ng later generation kung bakit. Napatunayan nila na 40 araw bago maalis ng complete ang toxic ng alak sa inyong katawan. At ang sabi natin, ang susi ng Jannah ay sala, at ang susi ng sala ay ang tahara. So paano ka magkakaroon ng tahara kung may toxic ang alak sa katawan? Subhanallah. Whiskey blues. No? Merong mga kapatid, nabubuslo,
At sabi niya, kapatid, nagkahiyaan, mga barkada. No? Sabi niya, bro, na nasa kote dahil meron kaming reunion. Nagkahiyaan. Subhanallah. Nasa kote, uminom. No? Astaghfirullahaladzim. Ang mga alak, iba't ibang itsura at kulay, no? Na ginagawang kalamuti ni Shaitan sa ating mga mata. Subhanallah. Alak pa rin. Bayado. Sabi nila, kapag umiinom ka, ano ka raw? Ang tawag doon, matipuno. Astaghfirullah. Saan ba naman nakuha ang batayan yan? Kapag tumutoma ka, ano ka? Yes, matikas ka raw. Matikas. Kaninong pamantayan niya? Kay Shaitan. No? Minsan, subhanallah, ginagawa ng mga mapanilo, pinaghahalo ang musika at alak. Kaya nabubusto, sabihin niya, bro, ang hirap na maiwasan ang musika. O sige, karugtong niya pag-inom ng alak. Okay? Yung iba, hindi raw umiinom pero tumatambay sa inuman. Yan. Batay sa salisa o hadith na sinabi na Ibn Umar. Kaya mo? عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتابعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه في سنن أبي داود وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود. Sinabi ni Ibn Umar, kalugdan nawa siya ni Allah, nagsabi na sinabi ng sugo ni Allah ang sa nawa sa mga kapayapaan, sinusumpa ni Allah ang nakalalasing, yung alak. At umiinom nito at nagbubuhos nito at nagbebenta nito at bumibili nito at gumagawa nito at nagpagawa nito at nagbuhat nito at nagpabuhat nito. Imagine niya nagbuhat. Kaya walang ligtas, ano? Sabi niya, hindi ko naman ininom eh. Inutusan lang ako bumili sa tindahan. Di binuhat mo rin. Di ba? Eh sabi niya, albiru walidain eh. Inutusan akong tatay ko bumili ko ng hinebra sa tindahan. Binuhat mo pa rin. Walang pagsunod sa makluk. Sila lang kung ito'y pagsuway sa naglalang. Tandaan nyo. Ha? Sahih. Sabihin nyo, kahit sabihin nyo, niyaya ka ng barkada, hindi ka naman umiinom, huwag ka lang tumambay. Subhanallah. Huwag ka lang tumambay sa kanilang harapan. Hindi pinahintulutan na maupo ang isa sa mga taong umiinom ng mga nakalalasing. Maging sila man ay walang paniniwala o nag-aangking Muslim. Sabi niya, bro, naimbitahan ako kasi nagkakahiya ang mga barkada. No? Ito ang usually parating scapegoat ng mga bagong Muslim na umuwi. Nakakaawa sila, kaya isalapayuhan natin sila. No? Sabi doon kasi nagkahiyaan, hindi mo na kumiinom bro eh. Royal True Orange ang akin, kanila Hinebra. Ganun din, nakaupo ka pa rin. Okay? Sabi nga natin na nahihiya ka sa mga tao pero hindi ka nahihiya sa naglalang sa tao. Okay? Pero kung ka doon, Ustad, na yung sinabay mo ng dawa. Hindi pa rin. Pinagbabawal mo rin. Hindi yun ang tamang panahon, tamang lugar ng pagdadawa. Okay? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra Muhammad, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag maupo kasama nila hanggang sila ay hindi nagpapalit ng ibang usapan. Kahit sabihin mong tatawagin ka ng mga dati mong kumpare, kasi hindi mo na sila kumpare. Wala nang kumparehan sa Islam eh, no? Tatawagin ka ng dati mong kumpare, pre, ka na, nagbago ka na, okay, J ka na. Upo ka naman, kwentuhan tayo, kwentuhan pero tumutoma. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag maupo kasama nila hanggang sila ay magpalit. Na, huwag tayo maupo kasama nila. Na. At sinabi ni At-Tabari, rahimahullah, ang bersikulo ito ay naglilinaw sa atin na hindi tayo pinapayagan na maupo kasama ng mga taong gumagawa ng kasamaan. At kung tayo maupo kasama nila at nalilibang sa mga gawain ito, tayo ay magiging katulad nila. Pinaliwanag din ito ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ito ang paliwanag ng Kathir patungkol sa bersikulong ito at ang isa ay nagkakasala. Ano mo yun? Kukwentuhan, no? Umiinom sila ng alak. Roy, true orange hawak mo. Nakikihalaka ka kasi nakakatawa. Hindi ka lang kinukwento. Andun pa rin yung alak. Naupo, nagbuhat, nagpabuhat, ano pa, bumiga, nagbenta, saan ka palulugar?
Sinasabi ni Jabir radiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang maniwala kay Allah sa huling araw, huwag siyang maupo sa mesa na kung saan ay may alak na inihatag. Pag may alak doon, alis tayo. Excuse. Malish. No? May I go out tayo. Okay? Ayon sa nagpapaliwanag ng hadith patungkol dito, kahit na ang isa hindi umiinom, kung siya ay naupo, kasama nila siya ay mistulang, nakikihalo sa mga ito. Ito ang call na radyo ng mga eskwela. No? Kaya nakakatakot. Kaya sa mga ebidensyang ito ay nagpapatunay na hindi pinahintulutan na maupo kasama nila o makipag-usap kasama nila sa mesang kanilang pinag-iinuman. Dahil ayon sa kanila na sino man ang maupo kasama nila ay mistulang isang demonyong nananahimik. Wayadu billah. No? Wayadu billah. Kaya sabihin natin kung gano'n nahihiya ka, mas mahiya ka dun sa lumalang sa kinahihiyaan mo. Di ba? Kung tunayin ka bakit hindi ka maupo, nahihiya ako doon sa isang lumalang sa inyo Malis. So sinabi natin, what happened? Hindi natin i-detail dahil hindi yung mabasa. Ito ang paliwanag ng mga scientific kung bakit. Sabi, kapag uminom ka, may toxic, yun ang nagpapamaga ng ugat ng iyong utak. Na ang causes niya, para ka nabibingi, no, lumalabo ang iyong paningin, ang pag-iisip mo bumabagal. Subhanallah. So bakit ka patutoma? Ano bang gusto mo? Normal o abnormal? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At sabi natin, kung merong malaking kasalanan, ito ay pinagbabawal. Walang pag-aalingan na ang alkohol o nakalalasing na ito ay nakakasama sa isipan at katawan. At ipinagbabawal ito ni Allah, ang anumang bagay na nakasasama sa katawan at isipan at nakauubos ng lakas ay bawal sa atin. Ang lahat ng bagay na nakakasama sa isang tao ay hindi pinahihintulutan. Sinabi muli ni Allah sa Quran, Iqra Muhammad, ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Sahih. At sabi na, at huwag niyong patayin ang inyong mga sarili. Subhanallah. Sabi na, uminom lang ako, hindi naman ako nagpapakamatay No? Subhanallah, tingnan niyo mamaya yung causes Hindi nga nagpakamatay, tingnan niyo. Sinabi muli ni Allah sa Quran, وقال تعالى اقرأ محمد مرة ثانية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. At sabi na, huwag ihagi sa inyong sarili sa pagkasira. Kaya pala, kakainom na tunaw ang atay, kakainom nagkaroon ng hepa. Subhanallah, dito sa Saudi Arabia, karamihan ng Pilipino nagkakasakit ng hepa ay bunga ng sadike. Gusto niyo malaman, punta kayo ng Bax Hospital. Gusto niyo malaman, punta kayo ng Erpan. Gusto niyo malaman, punta kayo ng Sulaiman Fake. Sasabihin nila sa inyo, ang Pilipino, na nagkaroon ng hepatitis B sa Saudi Arabia ay bunga ng pag-inom ng sadike. Ano ang sadike? Soft drinks? Ano ang sadike? Gatas? Alak. Subhanallah. Sabi nga natin, hindi nga nagpakamatay. Subhanallah, ang sabi nga ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, nang tanongin siya, bakit di ka umiinom? Yun yung call ni Abu Bakr, Sabi niya kasi, nung hindi pa siya Muslim, hindi pa siya nagagabayad, at di niya pa tinatanggap ang mensaheng dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, maliit pa siya, kasama siya ng tatay niya. Nakikita niya yung mga Makkan, Quraysh, Sabi niya, ang mga Quraysh ay pinagpipitagan. Ano bang ibang Tagalog ng engineer? Ginagalang, nire-respeto, masyado malalim. Ginagalang, nire-respeto, pinagpipitagan yung mga Quraysh. Sabi natin, mga pamilya Sobel, sa Makka. Sabi niya, ginagalang, pero subhanallah, sabi niya, kapag ang mga taong to nalasing, nawawala ang respeto ko sa kanila. Bakit? Sabi niya, may mga tao na nakikita ko, kapag nalalasing, hahawakan yung kanilang ebak, tas kakainin. Pero pag naaway nila, iiwasan o ilalayo yung kamay. Subhanallah, asan ang pagiging pitagan nila doon? Pero kapag nalalasing, binababa sila at nilalagay sa kahihiyan. Kaya tingnan yung itsura ng mga nalalasing. Saan natutulog? Kapag nalasing, sa tabi ng basurahan, sa kalye, subhanallah, tingnan yung call ni Abu Bakr as-Siddiq. Kahit sabihin mong vice mayor ka, kapag nalasing ka, ang itsura mo walang pinagkaiba sa kanila. Subhanallah, Astaghfirullahaladzim. Don't drink and drive. Sabi na, hindi nagpakamatay. Lapaktulang po siguro. Sabi niya, huwag niyong patayin na inyong sarili, kamakala-gala. Pero subhanallah, hindi mo nga pinagay sarili mo, uminom ka, nagbaneho, anong nangyari sa'yo? Dumoble yung tingin, nagbaneho, hindi ka lang nagpakamatay, pumatay ka pa. Subhanallah. Don't drink and drive. Sa atin sa Islam, don't drink. Sa atin, don't drive kapag di ka marunong mag-drive.
Subhanallah, no? Sabi nga natin, no, inaasahan ka ng pamilya mo, uuwi ka dahil Sabado night, dumaan sa nightclub, nag-drive, namatay. No? Ang balita na nakarating sa bahay, kung hindi text tawag, si Mister wala na. Isa na siyang malamig na bangkay. Subhanallah. At alam natin, ito ang isa sa report, no, ng CNN. Sa China alone, na mayroong pinakamalaking ratio ng car accident bunga ng pag-inom ng alak. Ang China. No? Sabi nila, every 2 minutes o 3 minutes, meron automatic record in China na merong namatay bunga ng car accident dahil bunga ng pagkalasing. Drunken master. Batay sa isang salaysay, iniulat, Yakra Muhammad, عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. Si Abi Hurairah, kalugtanawa siya ni Allah, nagsabi na ang sugo ni Allah ang dasal na way sumakay ng kapayapaan, ang pagkalango sa mga nakalalasing na bagay ay kahalintulad ng sumasamba sa idolo. No? Para ka nag-shirt. Sabi niya, bakit bro? Subhanallah. Babalik pa natin, ha? Para makita nyo. Uy, billah. No? Ay, mag-isip-isip kayo, subhanallah. Ewan, bakit mo sa isang salaysay, Adit, Ikra, an Abidar? عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن الخمر. طيب. Sinabi ni Abi Darda, kalugtanawa siya ni Allah, ay nagsabi na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi papapasukin sa hardin ng paraiso ang lasinggero. In short, lasinggero ka, talamak ka sa alak, bawal ka sa Jannah. No? Ay mga lasinggero, wayad billah, no? Ewan lang. May alak doon pero hindi nakalalasing. Okay? Sabi, ano ba yung epekto? Sabi niyo, nahihilo nga subhanallah, yan ang kamar. Subhanallah, sabi na, nandidilim ang palingin. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang alak, ummul haram. Di ba? Para sa salaysay hadith, na si Uthman radhiyallahu anhu ay nagsabi, pagkaiwasan na nakalalasing, katunayan na ito ang ina o ugat ng karumihan. Ito ang sinabi ni Propeta Muhammad, ashribul al-khamar fa innaha umul kaba'id. Subhanallah. Kita niyo? Ugat siya ng karumihan. Tunay na noon ay may isang lalaki na nauna pa sa inyo na relyoso. Yan yung epekto ng alak. Jazakallah khair. Relyoso, matino. Okay? May isang babaeng ma-impluwensya ang nagkagusto sa kanya. Tinrap siya kasi makapangyarihan yung babae, ma-influence. Kaya ito ay nagpadala ng isang utosang babae. Naway pangalagaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gantong sitwasyon. Sabihin nyo amin. Dahil mga Muslim magagandang lalaki, baka magustuhan kayo ng babae na anak ng isang gobernador o kaya ay presidente pag uwi nyo sa kote, ilagay kayo sa sitwasyon na hindi nyo magustuhan, kaya inshallah pangalagaan tayo ni Allah. Isang utosang babae sa kanya upang sabihin na siya iniimbitahan na maging saksi. Sumama ang relyoso sa utosang babae sa pagdating nila sa lugar. Ilan ba siya? Tinrik. Sabi niya, pumunta ka dito para mag-witness ka. Sumama yung relyoso. Sa tahanan ng babae, ma-influensya. Sabi ng bawat pinto ang madaanan nila, nilalak yung pintuan at saka bintana. Okay? Nakandado. Hanggang sa marating nila yung hawla, yung hujra ng babae, na kung saan nandun yung kaakit-akit ng babae, na siya naman nag-imbita sa kanya. At sabi niya, sumpaman kay Allah, hindi kita inimbitahan dito upang sumaksi, bagkus ikaw ay naparito upang imbitahan kong sumiping sa akin, magzina. Okay? O kaya ay uminom ng isang basong alak, o kaya ay patayin ng batang ito. Pinapipili siya, three scenario. Magzina, pumatay, o kaya uminom ng alak. So nag-isip ngayon itong relyoso na ito. Kaya sabi natin, hindi lang basta kailangan, dapat relyoso, kailangan may alam ka rin. No? Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha, na siyang may tunay na natatakot kay Allah subhanahu, siyang may kaalaman. Sabi daw, o kaya ay uminom ng isang basong alak, o kaya patay ng batang ito. Sinabi ng relyoso, salinan mo na lamang ako ng baso ng alak. Sabi niya, total maliit naman to pag inom ng alak. Sinabi nga ng propeta, palibasa di siya nag-aaral siguro. Sabi natin na, sinabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang alak ummul haram. Ina ng mga haram. Pinili yung alak, pinainom. Subhanallah. At sabi doon, at ito nga ay sinalinan sa baso at pagkatapos ay sinabi ng lalaki, pasok bro, dagdagan mo pa hanggang sa ito ay malasing. Sabi doon, inom yung lalaki hanggang sa malasing. Siya ay
Sumiping sa babae pagkatapos niyang malasing. Lasing na nga Di ba sabi sa inyo, humihina yung utak. No, sumiping sa babae hanggang sa pinatay niya yung bata. So 3-in-1 yung ginawa niya. Kaya pagkaiwasan ng mga nakalalasing, sumpaman kay Allah na hindi maaring pagsamahin ng mananampalataya at paglalasing. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tayyib la yuqbal illa tayyib." Hindi mo pwede pagsamahin. Kahit yung marumi mong damit, pwede mong mailagay sa damitang malinis. O kaya yung kalalaban ni Misil at pinlansya, ilalagay mo agad sa marumi. La yastawi, hindi siya pareho. Hindi siya adal, hindi siya pareho. Subhanallah. At sabi na ng Propeta Muhammad SAW sa iba pang rawaya, yung Quran, kung sasamahan mo ng ibang bagay na haram, lalayas yung Quran sa'yo. Tatakbo siya na parang kamilo. Kaya hindi siya pwedeng pagsamahin. Siguro umiinit ng konti, ano? Baka pwedeng buksan yung... Okay? Sabi natin, subhanallah, kapag ikaw ay uminom, nalasing ka, sabi natin, isa bang itinutulak nito sa'yo na gumawa ng kasamaan ay ang panggagahasa. No? Ano ba yung tawag sa ibang terminolohiya na? Pagsasamantala. Pananamantala. O kung paano man sabihin. Pangre-rape. Ayan. Pero hindi siya Tagalog Rape English Pangre-rape. Pagsasamantala. Okay. At ganoon din pagpatay. Pangahalay. Sabi ng panghalay, panghipo. Yun ang sinabi niya. Okay? So pagpatay. Sabi natin, tingnan nyo sa atin. Tripping lang. Di ba? Nalasing. No? May dumaan. Pinagtripan. Pinatay. Subhanallah. At sabi natin, ayon pa sa ulat, no, ng World Health Organization, na ang sex abuse ng mga bata, no, subhanallah, isama mo pa ang lola na ina-abuse din, ay bunga ng pagkalasing sa alak. Buray mo pati lola nire-rape. At isa pa sa bagay na nakalalasing na akala nila ay alak lang, ay tinatawag natin na droga. Hindi ba kayo nalalango sa droga? Nalalango. Kaya isa to sa mga bagay na kasama sa kamar ayon sa mga scholar ng Islam. Kasi nalalango, di ba? Siguro alam niyo naman yan. Hindi ba? Ito pa, ibang senaryo. Alam niyo na yan. Okay? Marijuana. Sabi nila, gamot daw sa hika. Lulusot pa, no? Gamot daw sa hika. Nalalango. Subhanallah. At sabi ng mga doktor, ng mga dalawhasa, na ang epekto ng alak at marijuana ay kapareho. Pinamamaga niya ang ugat ng utak. Pinababagal ang senses. Subhanallah. Okay. Okay? Lahat ng mga yan ay pinagbabawal sa ating ang poor man's cocaine, tinatawag sa atin bilang methamphetamine hydrochloride, o kilala sa katawagang shabu. Okay? Lahat ng mga, sabi natin, ang gamot, kapag sinobra ang gamit nyo, wala sa dosage, sabi nga natin, nagdudurog ka ng buto, umaani ka sa saan ba umaani, bro? Umaani sa, hindi, may tawag sila, sa farm, yes. Umaani ka sa farm, para ikay lumaklak at nilango mo ang sarili mo. Ito yung bagay na tinatawag sa sa kamar. Nilalasing mo yung sarili mo. Sabi natin, maaaring gamot. Pero pag sinobrahan mo ang karga nito, nalasing ka, ikaw ay nasa under ng kategorya ng kamar. Tandaan nyo, maraming ang mga namatay. Sabi natin, kumarga ng malakas na dosage ang gamot na hilo, tumigil yung function ng puso, namatay, heart attack. No? Sabi natin, sa epekto nito, subhanallah, sabi nga natin, batay din sa binanggit ni Abu Bakr as-Siddiq, nawawala ka sa katinuan mo. Pati mga anak mo, hindi mo na nakikilala kapag ikaw ay sabog sa droga, sa hilo sa droga. Okay? Sabi ng mga anak mo, dati ang bait-bait ni Papa, ngayon hindi na. Subhanallah, no? Kaya hindi mo na makilala kung sino yung kaharap mo. Kaya sabi na, kahit si Lola, pinagtitripan. No? Dahil lasing sa droga, akala 18 years old, kaya nila. Kaya pati si Lola nire-rape. Anong resulta? Pagkabilanggo at pagbagsak sa likod ng rehas. Subhanallah. At tandaan nyo, nang dahil sa droga, ito tingnan nyo, it was 3-4 years old na itong ating slide. Last time na nag-research tayo, nakita nyo ang pipitsuging bansa, nakaliit-liit ng sukat, compare sa Brazil. Imagine niyo ang land area ng Brazil, no? Ang land area ng United States of America, ang land area ng Russia. Would you imagine na ang murder, bunga ng drugs? Number 6 ang Pilipinas, kaliit-liit na bansa. Kumpara sa mga gigantic na size na land area ng mga bansa, number 6 tayo, pang-6.
Ha? Bunga ng droga. Ito yung bunga ng droga. Okay? Pang-anim tayo. Subhanallah. Sa manslaughter naman, yung pagsasalvage. No? Kaliit-liit na bansa, Mexico, we should say, maliit din, pero mas maliit ang Pilipinas. South Africa na napakalaki. India, super laki. Okay? Argentina, napakalaki rin. South Korea, maliit. Subhanallah, pang-anim pa rin tayo sa manslaughter. Subhanallah, no? Ganon din, murder with firearms, yung bunga ng baril, no? Kasi ang mga Pinoy, isigo laki. Mahilig tayo sa trigger happy, no? Panglima naman tayo. Kaliit-liit ng bansa, no? Napakaraming armas. Sabi nga noon, no, nung kami pumapasyal pa sa Hulo-Sulo, ang sabi ng mga tao doon, na ang Hulo, mas marami ang bilang ng baril kaysa sa tao. Hindi malamang, totoo, it is a fact. Okay? Pag pumasyal kayo sa bahay nila, subhanallah, doon sa kanilang sala, sa pagtalan, pagpasok mo, nakabitin na yung M16 doon. Ganun sila. Subhanallah. Sabi natin, paano mapipigilan ang mga ito? Ibalik ang death penalty. Inayawan. Di ba? Yung death penalty. Anong resulta? Subhanallah. Sabi nga ni bro, Guinness Book of Record, pang-anim tayo. 5-6. Pagdating sa krimen, buti nga sana ako sa kabutihan. Subhanallah. Ang tabako, dukan. No? Okay? May mga tao na, subhanallah, pilit na sinasabi, di ba, makro lang naman yan. Lang naman. No? Kahit na nagbigay na ng fatwa ang mga scholar na ito'y haram, hindi bro, wala naman sa ayan ng Quran yan eh. Subhanallah. No? Sabi niya, di ba, kukunin ko lang yung low tar. Low nicotine. Subhanallah. No? Okay? Sigara, lalo dito, shisha, wayad billah. Wala nang filter. No? Kaya sabi natin, subhanallah, tandaan nyo, ang inyong buhay ay pahiram ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang baga, nilalang niya para pasukan ng hangin, hindi na usok. Okay? Sabi natin, ayon sa mga scholar na walang pagdududa na mayroong mga pagkain at inumin na may pakinabang at mabuti. Kaya nga ang ating kinakain. At meron din dito na nakakapinsala at marumi. Gusto lang. At si Allah na walang kapinsala ay nilarawan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran. Ikaw lillahi ta'ala, ikram ya Muhammad. Yuhil lahum. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Ito sinasabi natin mula kanina na pinayagan sa atin na Allah tabaraka wa ta'ala ang mabubuti at pinagbawal sa atin marumi. Anything na marumi, ito pinagbabawal sa atin. Ang sigarilyo ba ay mula sa mabuti o marumi? Sabi natin, bago mo sindihan, akala mo ang linis niya. Amuyin mo parang ang linis, no? Mamaya may papanood ako sa inyo. Subhanallah. Sabi natin, ito'y walang pagdududa na galing sa marumi. Pangalawa, naiulat na ang Propeta Muhammad SAW ay nagsabi, tunay na sila ay pinagbawal sa inyo ang mga sabi-sabi, no? Maraming tanong at pag-aaksaya ng salapi. Nagbawal to sa atin ni Propeta Muhammad SAW. Sinabi ni Allah sa Quran, Akram Muhammad, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. Sabi, at kumain at uminom at huwag mag-aksaya. Katunayan na hindi niya ibig ang mapag-aksaya. Hindi, mahal niya Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ibig, hindi niya nais ang nag-aaksaya. Kapag ikaw ba naninigarilyo, bibili ka ng sigarilyo. Ikaw ba nagtitipid o nag-aaksaya? Gamitin lang yung brain, no? Brain. Maging brainy kayo, huwag kayong maging brainless. No? At alam ng buong mundo na katunayan na ang salaping nilulustay sa sigarilyo at tinuturing na salaping nasayang na walang pakinabang, walang pagtatangi na ito ay ginasta sa paraang mabuti ba o masama? Subalang dami nagugutom. At kung ang mga salaping ito ng buong mundo na ginasta sa sigarilyo ay tinipon na lamang at pinamigay upang sagipin ang mga pamilya nagugutom, di ba mas mainam? Ang sabi ng mga skola, meron pa bang mas hangal, mas hibang, mas baliw, o walang isip? Sa isa na may $1 dolyares tapos sinunog, nakakita ka ng tao, sabihin mo lang $1. Sa atin $1, laki na eh, no? No? $1 magkano? 43. Nakakita ka ng isang tao, no? Tumambay sa EDSA, nagsusunog ng $1. Sasabihin mo, praning. Subhanallah. Praning. Subhanallah. Ano naman ang pagkakaiba nito ayon sa mga ulama? Sa isang naninigarilyo, hindi nga direktang dolyares yung sinusunog. Katunayan na mas hangal ang naninigarilyo ayon sa kanila. Bakit? Bakit mas baliw yung nagsusunog ng kahe?
Dahil ang isang nagsunog ng sigarilyo, baliw nga o hangal nga, kasi sinusulog yung dolyaran, pero ayon sa mga ulama, na mathangal ang naninigarilyo. Dahil hindi lang pera ang sinusunog, bagkos, pati ang kanyang kalusugan. Subhanallah. Tingnan nyo, ang dami nagugutom. No? Sabi pa ng mga dalubhasa ang doktor, kapag nanigarilyo ka, tapos buntis ka, hindi lang yung sarili mo sinisira mo, pati yung bata sa tiyan mo. Ganon din kung ikay naninigarilyo sa isang kwarto, hindi open air, hindi lang sarili mo ang pinapatay mo. Pati yung taong nasa loob ng kwarto. At sabi nga ng mga dalubhasa, mas mainam pa kung ikukumpara dun sa dalawa, yung taong umitit dahil may filter. Yung taong nakasinghot ng usok, mas delikado kasi walang filter yung sininghot niya o sinipsip niya. Subhanallah. Sabi natin, warning, cigarette cause, fatal lung disease. Kahit anong pakita o commercial ng sigarilyo, nasa pakete na, di ba? Sabi natin, sa Pilipinas, medyo light no? Sabi doon, warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Pero dito sa Saudi Arabia, mas malala. Di ba? May picture pa. Sabi doon, warning, lung cancer, heart disease. Andun lahat, naki-specify. 3 o 4 na sakit na major sickness na dulot ng sigarilyo. Pero ganun pa rin, bumibili pa rin yung mga tao. Sabi natin, maging brainy kayo, huwag kayong maging brainless. Subhanallah. Isa sa causes nan, ayon sa mga dalubhasa, ang pagtuyo ng ating balat. I remember when I used to smoke, no? Dahil ang inyong lingkod ay nanigarilyo for almost 11 to 13 years siguro. Alhamdulillah, Allah kakarij na. Alaikum salam. Sa bunga ng paninigarilyo, natutuyo ang ating balat. Isa yan sa causes niyan. No? Natutuyo ang ating balat. At isa ba, dahil sabi nga natin, kabait marumi, no? Ang isang taong naninigarilyo, kapag binuksan yung baga, ito bro, kapag binuksan yung baga, ang baga maitim. Bakit? Andun lahat yung nicotine. Kaya nga sinabi na subhanahu wa ta'ala, kabait, marumi. Riyadu billah. Yan ang itsura ng taong namatay sa sigarilyo. Tingnan yung baga. Pagkakalooban kayo niya, ala na malinis sa katawan, dudumihan nyo, imbis na hangin ang ilagay nicotine, pananagutan nyo yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sabi pa ng ibang mga periodiko at magazine, sabi niya, kapag naninigarilyo ka, para ka naglaro ng Russian roulette. Para ka nagbabaril sa sarili, nagpapakamatay ka, subhanallah. Sabi natin, kung kayo naninigarilyo, maawa kayo sa mga anak nyo. Subhanallah, no? Sabi natin, 600 na mga bata ang namamatay taon-taon bunga ng sigarilyo. At ito ay patuloy na dumadami sa dami ng dumadaming bilang ng naninigarilyo. Yan, di ba? Panoorin nyo ha, para dun sa tingnan yan. Basahin nyo muna. Matigas ba talaga ang ulo mo at di ka mapigil sa panigarilyo? Panoorin mo ang palabas na ito, baka sakaling ito ang pumukaw sa kahibangan mo. Panoorin. Ayan, wala tuloy. Sandali ha. Ang sigarilyo ay may ammonia na mahusay panlinis ng kubeta, cadmium na nasa baterya ng mga sasakyan, carbon monoxide na nasa ref at usok ng sasakyan, cyanide na ginamit sa concentration camps ni Hitler, DDT na pumapatay ng ipis, formaldehyde na pang-imbalsamo, tar na gaya ng nasa aspalto, benzopyrene na nakakakanser, nicotine na dahilan ng pagiging dependent sa sigarilyo, vinyl chloride na ginagamit sa paggawa ng plastic. Dahil sa halos 4,000 nakalalasong kemikal na taglay nito, patay sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, alam niyo ba na 10 Pilipino kada oras ang namamatay dahil dito? O 240 sa loob ng isang araw? O mahigit 80,000 buhay kada taon ang nalalagas dahil sa sigarilyo? Mahigit 10 milyong Pilipino na tayo sa kasalukuyan. Tinatayang 13 milyon rito ang mga naninigarilyo, kasama na ang mga minoridad. Kung ang 13 milyong Pilipinong ito ay magsisindi ng tigi-isang sigarilyo lang sa isang araw,
lalabas na mahigit 13 milyong piso rin ang agad na nasasayang sa isang singkihan lang. Pumapangalawa rin ang paninigarilyo na siyang kinakamatayan sa buong mundo. Umaabot sa 43 bilyong piso kada taon ang nagagastos ng publiko sa pagpapagamot ng mga sakit na dahil sa paninigarilyo. Malaking halaga sana na kayang makapagpatayo ng 200,000 bagong classroom sa isang taon para sa edukasyon ng ating mga kabataan. O kaya na may makapagpatayo ng mga ospital para sa may hirap nating mga kababayan. O pantawid gutom man lang sa mahigit kalahating milyong Pilipinong walang anumang makain sa isang araw. Ang paggawa ng mabuti ay hindi tumugulong masama. Ito ang aming kampanya, kaya magpapasimula naman ang lahat na yan sa isang araw. Subhanallah. Yan. Kung matigas pa rin talaga ulo at ayaw tumigil, subhanallah. Naway gabayan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsusugal, ayan, pilit na pinalulusot dahil daw baka swertihin, no? Nagsugal na, naniwala pa sa swerte, doble-doble ang pagkakasala. Pagsusugal. Okay? Sabi natin, napakarami ng uri ng sugal at anyo. Na siya namang minsan na kinabubulso ng mga Muslim. No? Iba-ibang anyo. Pumili na kayo kung ano yung akala nyo na hindi sugal, pero lahat ito ay sugal. Okay? Madyong. Na siya naman palasak sa atin, na siya naman kinabubungan ng iba ng pagkakasakit dahil hindi na natayo sa upuan dahil sa madyong. Okay? American football, ito pumapasok dahil sa pustahan. Okay? Yung ending sa basketball sa atin. Alam niyo yan? Ending. Okay? Pustahan sa boxing. Okay? Na. Mga pustahan dahil sa laro. Ang bilyar, ginagamit. Din ito bilang pagtaya ng salapi na siyang pinagbabawal sa atin. Kahit anong bola na may pustahan, ito ay pinagbabawal sa Islam. Sa atin, napalasak na tinatawag nating loto. May inaalaga ang numero o merong binabantayan, kahit anong pagbabantay ang gawin mo, ito ay tinatawag na bawal. Ganun din ang weteng. No? Yung pagtaya nyo sa iba't ibang kulay kapag merong perya, kapag piyesta, ito ay sugal pa rin. Anything that you bet using money o monetary, ito ay sugal. Okay? Na, sakla. O kaya ito ay karakrus. Okay? Terembe o sakla, lalo na kung may patay. Biyadabila. Sabong! No? At nakagugulat, kamakailan, nalaman natin sa Marcos Dawa, na sa Magka, Holy Land, merong mga Pinoy Muslim nagsasabong, lugar sa Magka. Uy, nakakasyak. No? Sabi nga natin, sugal, bawal. Nagsusugal, baka daw swertehin. Ganon din yung pampaswerte, bawal. Pasukin na natin, no? Pampaswerte, kulam, agimat, gayuma, at pamahin, ito lahat ay bawal sa Islam. Tandaan nyo. Ito ay kabilang sa mga maharamat, sa Kitabul Tawhid, ito ay binanggit. No? Ha? Anything na ni-use natin about money, na tayo tumataya sa magitan ng monetary, ito'y bawal. Okay? Batay sa isang salaysay o hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang malas at walang kamalasan. Tandaan nyo, no? Sabi nyo malas yan. Minalas ako. No? Kaya tantanan nyo na bilang Muslim, for your own sake, pakiusap. Tantanan nyo na yung mga word na malas at swerte. Okay? Muslim na tayo eh. Minsan, subhanallah, tagapagsalita pa natin, sabi, ang swerte talaga natin. Meron bang word na swerte sa Islam? Kadar meron. No? Kadar meron. Batay sa salaysay hadith, no? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kulam, yung pampaswerte at gayuma ay shirk. Ito ay kabilang sa mga shirk. Sa atin, sa Kamindanao, kahit mga Muslim na, gumagamit pa rin ng kulam at saka gayuma. Di ba? Agimat na. Ang gayuma ay isa ding bagay na ginagawa ng mga tao sa kanila, na kanilang inaangkin, na maaari itong pangyarihin na ang babae o kaya lalaki ay mapamahal sa kanya. Di ba? May gustong-gustong lalaki, may gustong-gustong babae, ayaw sa kanya, gagamitan ng agimat. Gayuma. No? O yung bulong-bulong.
Wala billah, no? Alhamdulillah, tayo Muslim na, Ayatul Kursi, alhamdulillah, gamot natin dito. Ginagamitan ng gayuma, wala billah, no? Meron tayong mga kapatid na talagang nagko-confess. Nahuhuli nila yung kanilang mga may bahay, merong buhok, tinatago doon, o kaya yung damit nila na binalutan ng wala billah. Meron pa yung isa, 9 na taon, 10 taon bago niya na-discover, nasa bote, yung kanyang larawan, may insekto, tsaka may kung anong dahon ng ano doon, tapos tinali. Alam niyo yung bote na mertailet, nandoon sa loob. Ang pinapayo natin sa mga kapatid, ito'y basagin sa pamagitan ng magsabi ng Bismillah, Allahu Akbar. Okay? Subhanallah. Sabi natin, yung lucky charm. Ito, minsan nabibigtama tayo sa loob ng bahay, nagsasabit natin pagbukas ng pinto, hinangin, kling, kling, kling. Lucky charm yun ng mga Chinese. Iwasan nyo, huwag tayo bibili nun, ha? No? Meron mga taong gano'n, nagsasabit sa atin sa Pilipinas. Alam niyo naman siguro yun, yung lucky charm, yung merong patunog ng Chinese, iwasan yun. Yung iba naman, naglalagay sa tindahan ng palaka, merong coin. O kaya yung pusa na pampaswerte. Kapantawag ng customer. Yun nga yun, isa doon yung ginagamit yung merong tunog. O kaya naman, binabaunan ng barya. Nagkakaroon ng bata, wala naman yun. Okay? Yung amulet, palawit. Yung kutiat na tinatawag to sa hadith, no? Yung kutiat, yung pagsabit natin ng mga bagay. Sa bata, very normal to, yung ngipin daw ng buhaya, at yung pagsabit ng ponseros ng mga bulita sa iba-iba ang kulay, para daw wag tabla ng sakit, etc. Ito lahat ay bawal. Panlaban sa usog, etc. No? Gusto mong wag tamaan ng usog? Kapag merong bumati sa alam mo, sabihin mo, Masya Allah. O kaya utusan mo yung bumati na sabihin mo, Masya Allah. Pero kung di naman Muslim, ikaw magsabi ng Masya Allah. At napakainam yun na natutunan natin sa Propeta Muhammad SAW na si Aisha, radhiyallahu anha, pinayuhan niya na yung kanyang apo na si Hasan al Husayn kapag nakikita niya ay haplusin ng 3 kul kapag dumarating ang takip silim. Ang daming gamot sa Islam, tayo lang pabaya, yung gayuma. Pagkaiwasan niyo to dahil ito ay shirk. Imagine niyo kung kamatayin niyo to, sana ang estado niyo? Kayo ay kuffar, musyrikun. Ang hula, panghuhula. Sabi niya, hindi naman ako nagpapahula. Ganun din, nagbabasa ka naman ng horoscope sa dyaryo. Sabi niya, ano ba ako? Ay, Scorpion ako. Bakit tingnan, ano nga? Subhanallah. No? Kaiwasan nyo. Muslim na tayo, alhamdulillah. At tayo sa nagulat na sinabi ng mensahero ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tumungo sa manghuhula at tinanong ito ng anumang bagay, nagpahula, ay hindi tatanggapin ang kanyang dasal ng 40 gabi at 40 araw. Mas malala sa alak, no? Subhanallah. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, no, 40 na layla, no? Hindi tatanggapin yung dasal nyo. Subhanallah. Ibig sabihin, mas naniwala ka sa mangula kaysa sa lumalang sa'yo. Ayon sa nagulat na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, sino man tumungo sa manghula at naniwala sa mga sinabi nito, ay nagsiwalang paniniwala sa anumang dinala ni Propeta Muhammad SAW. Sabi, nagka-affir ka, automatic, sa Quran. Kapag ikaw ay naniwala, no, yung kwento na palasak sa atin, merong nagpahula, ikaw daw ay mamamatay sa apoy at bato. Ano nyo, yung tao na yon? Nagpahula siya, no? Sabi doon, kaya tuloy itong tao na to, kapag nakakita ng apoy, iiwas. No? Kapag nakakita ng rally, may nagbabatuhan sa daan, tatakbo. Kakaiwas niya, nasagasaan. Ha? Yun, nakita niya yung gulong, firestone. Apoy at bato. Pero, alam natin, dahil siya'y naniwala doon, automatic, siya'y lumalabas sa katuruan ng Islam. Wa'yadu billah. Kalamang itim. Sabi natin, kung mahilig kayo manood ng mga David Copperfield, Chris Angel, no? Pero sana kung ang inyong pagpapanood ay bilang gagamitin nyo sa da'wa. Pero kung nanonood kayo dahil na-enjoy kayo sa ginagawa ni Chris Angel o ni David Copperfield, delegado, miwas kayo. Kasi kapag nakakaramdam kayo ng tuwa, wa'yadu billah, at di kayo namumuhay sa kanyang ginagawa dahil ito'y shirk, no? Delikado kayo. Yan ang payo ko sa inyo. Okay? Merong mga tao na nagpapakampi o kaya nagpapagamot. Di ba sa atin palasak to eh. At ayon nga sa nakaraan na inuulat kung bakit sinalanta ang aurora sa dami ng bansa ng lugar. Sabi natin dati, laging Bicol lang tinatamaan ng bagyo, di ba? Nakagugulat, nakakabigla, ngayon dumapo sa aurora.
subhanallah, napatunayan dahil sa Aurora pala, palasak ang dami ng mga bulaang propeta na umano'y sila sinasapian ng Mother Mary, sinasapian ng Jesus, no? Yung pala demonyo yung sumasabi, nang gagamot. At subhanallah, iisa ang kanilang plataforma. Mag-share ka. Panawagan nila, panoorin nyo. No? Hindi ko naman sinabing maniwala kayo, panoorin nyo. Sa anumang show na ginagawa, halimbawa sa alam mo sila kayo na, sa kapag may katwiran, hindi, sa Channel 7 eh. Yung ginawa nilang documentation doon, subhanallah, isa ang plataforma ng mga manggagamot sa Aurora. Sabi niya, manampalataya kayo. Sure. Pagagalingin ko kayo. Kasi maliit yung boses, gagamot, etc. Lahat yun ay share. At dahil sa ginagawa nila itong kasyerka na ito, subhanallah, pinatamaan sila ng bagyo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito'y bilang paalala sa kanila. Subhanallah. Kaya mag-ingat kayo. Mahay ka o salamang ka, magic, umiwas na kayo. Pamahiin. Ito pa, dito tayo palasak. Di ba, magbigay kayo ng pamahiin na alam nyo. Ako magliligo kapag merong napatay sa kamag-anak. Yes, isa yan. Sabi niya, no? Patay, subhanallah. Kahit kabaho-baho mo na, huwag maliligo, may patay. Subhanallah. Pusang itim. Malas. Wala kang malas at walang kamalasan eh, no? Pamahiin. Iwasan. Okay. Dahil natin. Pag-alulong ng aso. Di ba? Okay? Yung pagtilawak daw ng manok, swerte. Pero sa atin sa Islam, iniulat na Imam Al-Bukhari, bakit tumitilawak ang manok? Alhamdulillah. Kaya nga kung jahil ka at hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa, ay talaga mabibiktima ka ng maling akala. No? Sabi natin, ang sabi-sabi ay pinakamalalang bagay. Dahil ang sabi-sabi ay kaligawan. Pag tilawak ng manok, yung nabasag na salamin, kapag nabasag daw, meron daw malas na mangyayari. Ito ay shirk. Tandaan nyo, ito to sa mga gawaing shirk. Sa ating mga paniniwala. Ganun din yung pagbagsak daw ng kutsara at tinidor. Pag kutsara daw, darating na bisita, babae. Pag tinidor, lalaki. Ha? Ito mo. Yung pagpaputok sa bagong taon, bakit nagpapaputok ang mga tao sa bagong taon? Pagpalayas ng malas at demonyo para daw sumama sa pag-alis. So ano nila, ang nakalulungkot lang doon, hindi lang pagpapalayas ng demonyo, ang ginawa nila, pati yung mga daliri nila, pilalayas nila. Kasi naputukan. No? Sabi pa nila, kapag daw New Year na, tayo bibili ng mga bilog na prutas at ilagay sa ating lamesa at magsuot ng mga polka dots. Dahil ito daw ay swerte, no? Dapat pito-pito yun. Patay na yung pito-pito. Ayan, batay sa hadith muli sinasabi ni Ibn Malik radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tera, okay, no, yung pagsasali ng sakit na nakakahawa, yung sinasabi ng adwa na anuman, ito ay maliban lamang sa pahintulutan nila. At walang tiara, yung sabi natin yung paglipad ng ibon, kasi ganoon ng mga Arabo eh. Kaya tinawag ng tiara. Ano ba, naglalakad ka, tapos yung ibon na itim na uwak, sumalubong siya pag gano'n, sabi huwag ka nang tumuloy, bumalik ka na. Ito ay malas. Isa to sa mga pamahain ng mga Arabo noon. Ngunit, nagugustuhan ko ang mabubuting pamahain. Sinabi ng Propeta mga susal. Tinanong sila mga saba, ano yun? Sabi yung mabuting salita. Kaya sabi natin, walang malas at walang swerte sa atin sa Islam. Kaya pagkaiwasan nyo, dito tayo usually nababali, nabubuslo. No? Usually kapag meron dumating sa inyong bagay na wag sabihin nyo, ang swerte ko naman. Wag swerte, sabihin nyo, alhamdulillah. Okay? Sabi nga natin, kabahagi ng iman, ang paniniwala sa qadar, khairi, o syarri. Mabuti man o masama. Kasama yun. Kaya hindi kasama sa arkanul iman ang paniniwala sa malas at swerte. Paniniwala sa qadar, khairi o syarri. Batay ba sa salaysay hadith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ikram Muhammad, la adwa. Soba. La adwa, wala tayara, wala hamma, wala safar. Tayyib, sinaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang adwa, yung pagsasali ng sakit, sabi nila, no, yung paghahawa, no? Isa to sa mga ginamit noon, yung ketong. At walang tiara o paniniwala sa pamahiin na malas na ibon. Walang hamma, tumutukoy sa tradisyon ng Jahiliya ng mga Arab. Sa atin, ito ay palasak din. Tulad yung sinabi natin, pagbagsak ng kutsara, etc., itim na pusa,
at iba-ibang pamiminsala gaya ng bulate na namiminsala sa bagay na biktima hanggang sa maganap ang paghihiganti. Ito, alam ko, ginagamit din to sa atin Nasa Minana sa Arab. Yung picture mo, damit mo, lalagyan ng uod. Diba? Ito ginagamit sa kulam Alam niyo yun? O, huwag niyo na alamin. Huwag niyo alam. Yung damit, larawan, lalagyan siya ng bulate. Yes. Ito ay parang kabahagi ng kanilang black magic para ikaw ay dalhan ng sakit. Okay, alhamdulillah sa atin, no? Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung binasa mo Ayatul Kursi after ng Fajr, Allahu Akbar. Binasa mo ang Ayatul Kursi sa Salatul Fajr, buong maghapon ikaw ay Masya-Allah, tabarakallah. Pangangalagaan ni Allah subhanahu. Kung yun naman ay binasa mo sa gabi, pangangalagaan ka buong gabi. Saan ka pa? Subhanallah. Sinabi rin ni Sheikh Shalih Al-Uthaymeen rahimahullah, walang adwa na walang pangkalahatang pakahulugan gaya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpapahiwatig na walang peste. Di ba? Minsan subhanallah, dahil ang mga matatanda, siguro tayo, wag naman sana, minsan kapag merong hindi magandang dumating sa pamilya, pati yung anak niyo pinagdidiskatahan. Testing bata to, malas tong bata to, nung dumating sa atin, wala nang swerte din nila. Wa iyan billah. Kaingatan niyo yung sarili niyo. Yes? Di ba? Masabi, itong batang to malang pinanganak, puro malas na dumating sa atin. Wa iyan billah. No? Subhanallah. Lahat ng mga bagay, tulad nga sabi niya, pinag-aralan na kagabi, lahat ng risk ay pinasulat na. No? Kung sabihin mo malas, jahil ka. Kung sabihin mo yun, mangmang ka sarili mo. Okay? Friday the 13th. Ha? Ha? Sorry, hindi ako aware sa date. Friday the 13th, sinasabi, malas daw. Waya de billah. Sino bang lumalang ng mga araw, ng mga gabi, tulijul layla wan nahar, at kabaliktaran, vice versa. Pinahaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi at pinahaba niya ang araw. Pinaiksi ang gabi, pinaiksi ang araw. Subhanallah. At siya nagpapalubog ng araw. Nasisikat ang buwan. Subhanallah. Sino man gumagawa nito? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala kayo ibang babalik-balik lang kundi si Allah tabarak wa ta'ala. At alam natin ito, no? Udal talakayan dahil ganda na. Sabi natin yung history ng Friday the 13th na walang ibang batayan, walang ibang pagkukunan ng batayan, kundi ang mga haka-haka, yung hadatan ng mga taong wala namang kabatiran sa katuruan. Okay? Ganun din yung pagbabatasal ng 40 araw, kahit mga Muslim na ginagawa ito, wa'yadu billah. Di ba? Papakain, 40 araw, 120 days. Saan ba nang galing to? Sa mga pagano. Huwag yun ang gayahin. Sabi niya, 40 araw, patay na si Abi, no? Tayo ay magpapakain, papabasa ng Quran. Subhanallah. Subhanallah. Sabi akhwani, ito'y hindi kabahagi ng katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantanan nyo na yan. No? Kahit ako minsan nakaka-receive ako ng text, nakaka-receive ako ng tawag, bro, sabi niya, punta ka rito. Bakit? Sabi, pang-apat na araw patay ng tatay ko. Magpapakain kami, papabasa ng Quran. Sabi ko na sa mga kapatid, ha? Malaking ha. Hindi ito kabahagi ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon nga sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, sino man ang gumawa ng bagay na hindi naman pinag-utos, pahuwarad. Ito'y tatanggihan, tablado. Okay? Kaya pagkaiwasan nyo. Ganun din ang paniniwala natin noon na hindi na ngayon. Paniniwala sa original sin, no? Kaya tuloy tayo nabibiktima ng dahil daw sa pagmamahal ng Diyos. No, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall never perish but have an everlasting life. Kaya sabi, tanggapin daw si Kristo dahil daw sa original sin. Sa atin, subhanallah, sa Islam, buntot mo, hila mo. Pamay ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa may sharran yara. Gumawa ka na mabuti kahit maliit sa sarili mo, mashallah, pakikinabahin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ka ng kasama kahit maliit. Pagdating ng iyong magkiyama, pananagutin ka ni Allah doon. Buntot mo, hila mo sa Islam. No? Kasalanan ng tatay mo, sa tatay mo. Kasalanan ng anak mo, sa kanya yon. Pero pag gumawa na mabuti yung anak, nakikinabang yung tatay. Alhamdulillah sa Islam, ano? Di ba? Tapos kapag binalaki mo yung anak mo na mabuti, kahit patay ka na, nakikinabang ka dahil sa pag-nagdua yung anak mo. Pero ang kasamaan, no? Hamala nafsak. Ikaw ang magbeber nito, na. Okay?
Yung Black Saturday, patay daw ang Diyos, isa to sa napakalaking shirk. May isa rin sa pinanawahan sa atin ni Abdul Qayyim, no? Ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah at saka ni Sheikh Abdul Wahab. Yung pagkamatay ng Diyos, wa'iyadu billah. Kaya daw Black Saturday kasi patay ang Diyos. Kung mauunawaan niyo yung tafsir ng Ayatul Kursi, subhanallah, hindi nga napikit at inantok, mamatay pa. Wa'iyadu billah. Ang pagsasabit ng mga larawang may buhay at imahe, ito, kung meron tayo nito, pagkaiwasan nyo na. Sa to sa mga pinagbabawal sa atin sa Islam, sabi niya kasi si Papa matagal na alaala yan. O alaala, di lagay mo na sa album, wag mo na isabit. Okay? Sa atin lalo, no? Sa mga bahay ng lola, ewan ko lang sa inyo, sa amin, sa bahay ng lola, kapag pumasok, automatic, pagpasok mo sa sala, ando yung picture portrait ng family. Okay? Gallery, o portrait ng family. Ayan ba si Lolo? Kaliit pa nung si Lolo, ando, no? Subhanallah, no? Ayan. Di ba? Minsan sinasabit yan. Huwag nyo na isabit. Muslim na tayo ngayon. Huwag nyo isabit. Itabi nyo na lang sa album. Sabi ni Sheikh Jibrin, rahimahullah, kung talagang gusto nyong pag-aalala ang gawin, huwag nyo isabit, lagay nyo sa album, tago nyo. Gusto nyo maalala kung yung itsura ng lolo nyo, buksan nyo lang, tapos balik ulit. Okay? Alhamdulillah. Para sa hadith na sa Sa'id Abi Hasan, may isang lalaki na nagtungo kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu at nagsabi, ako ay isang lalaki na nagpipinta ng mga larawang ito. Makita niya, may mga buhay. Sabihan mo ako patungkol dito. Sinabi niya dito, ibabalita ko sa iyo ang narinig ko mula sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, lahat ng gumagawa ng larawan ay sa impyerno. Tingnan, nagpipinta. Hindi nagpipinta na may buhay. At ang lahat ng larawan na kanyang nilikha ay bibigyan ng buhay upang siya ay parusahan ng mga ito sa impyerno. At kanyang sinabi, kung ito ay kailangan mong gawin, ikaw ay gumuhit lamang ng mga puno at mga bagay na walang buhay. Nauutusan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating ng judgment day, bigyan mo ng buhay yung nilikha mo. At sabi pa ng ibang mga scholar, yung taswir na ginamit dito, yung mujassama, meron siyang katawan tulad ng pag-ukit, gano'n, no? Pero ang jamhur doon, sabi nila, kahit yung pagpinta na may buhay. Uutusan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan sila ng may buhay. Kaya kung mahilig ka sa painting, Michelangelo, ang dating mo, mahilig ka puminta, iwasan mo na. Ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon kay Ibn Abbas, guhit ka na lang ng hayop ng puno o kaya ng scenery, bundok, ilog, dagat, no? Yan ay electronic photography, inshallah talakayin natin yan. Medyo iba ang story niya kasi tulad ng binanggit ko sa inyo, taswir na merong mujassama. Dito nagkakaiba ang mga pananaw ng scholar, no? Sabi niya kung ito'y electronic lang at sinesave sa cellphone, no, wag mo lang ipiprint sa papel at isasabit, ito ay nagiging bumabagsak sa estado ng harap. Kaya Bruno dito, daming mga taskulit niya dito talaga. Yan ni? Yan yung hari dito. O yes, sabihin natin ito ay haram. Kaso nga lang, ikaw, kaya ba pumunta sa palasyo ng hari sabihin ito ay haram? Di ba? So doon siya babagsak. Kahit ang mga scholar, agree sila. Kahit si Sheikh Salabos nagsabi na ito ay hindi maaari, la yajuz. Pero ginagawa pa rin, yes. Dapat din yung sinasabit. Okay? Bakit? Sa anong dahilan? Bakit siya nag-ulat, no? Mahigpit na ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasabit ng larawan na may buhay at pinag-uutusan niya ang kanyang kasamahan na si Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu anhu nagsabi, huwag mag-iwan ng larawan, liban na lamang na ito ay burahin kasi nung pinipinta. Kaya inuutosan niya si Ali ibn Abi Talib na basahin yung tela tapos burahin. Ganon din na patagin yung libingan na merong usbong, merong, no? Ito ay bawal. Kaya inutusan si Ali, huwag mong iwanan yan, pag gusto'y patagin. Kaya sabi natin, very normal tayo nabibiktima, lalo kapag tayo merong mga anak. Nagawa natin para, kunyari nursery, papipintahan yung kwarto. For your sake, hindi sa aming sake, for your sake, huwag nyo nang gawin. Gusto niya pintahan nyo lang color, huwag nyo nang lagyan ng may buhay. Sabi nyo, lagyan ng puno, lagyan yung dagat. Ha? Yun, kasama yun sa mujassama. Oo, kasama yun sa mujassama. Dahil yun, lalo yun may katawan. Na, ganun din pagsabit ng idolo, idol! Sabi si idol. Wala na si idol. Di ba? Inasabit nyo, okay, mga paboritong singer, etc. Wag nyo na isabit. At sabi pa ng mga scholar at tinataboy ng mga larawang may buhay sa loob ng bahay ang mga anghel. At sabi nga ng mga scholars ng Islam, kung walang anghel sa bahay, alam nyo kung ano nasa loob? Shayatin. No? Sa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tunay na mga anghel ay hindi pumapasok sa mga tahanan na kung saan doon ay may larawan. Kaya imagine niyo, ang dami nating larawan dito. May anghel kaya dito? Di ba? Kaya yung masuol dito sa center, dapat tanggalin na lang ito eh. O kaya kung gusto nyo, lagyan nyo ng kortina. Lagyan ng kortina. Kung gusto nyo tingnan, hindi buksan. Ang mga demonyo at anghel, ito ay pinagbabawal din sa atin na bigyan sila ng kaanyuan, demonyo at anghel. Merong mga tao na naniniwala na ang demonyo raw ay kulay pula, may sungay, may buntot. Ang pagbibigay ng larawang ito ay bagay na haram. Okay? Sabi nga ng scholars sa Islam, kasama si Ibn Faris dito, kaya nga tinawag niya na subadala silang jinni, janna, junun, o janan, kasi ito ay tago. At kapag nakita mo ang shayatin sa tunay niyang itsura, sabi doon, mapapraning ka, mawala sa bayi. Sa tamang bayi. No? At tinalaki natin nakaraan kung naka-ating kayo ng paksa natin tungkol sa jinn, tinalaki natin ang bagay na ito. Ganun din yung pagbibigay ng larawan na umano raw si Shaitan ay dating anghel na nanggaling sa langit, pinaniwalaan dito ng ibang mga Kristiyano at ibang mga Muslim nakakalungkot na siya dahil tagabantay ng langit ng sinumpadaw ni Al-Subhata, tumubo yung sungay, pakpak at saka buntot. Wala akong nabasa sa tafsir ng Suratul Baqarah nito. No? Yung tungkol doon sa siya sinumpa, ay tinubuan na ng sungay. Subhanallah. Kilala natin sino si Iblis. Maniniwala siya na subhanahu wa ta'ala, siya ay nilalang mula sa apoy tulad ng ibang mga jinn. At ayon nga kay Hasan al-Basri na siya ay ninuno ng mga engkanto at si Adam ay ninuno ng mga tao. Okay? In very short. Okay? Yan, paniniwala ng mga satanismo na ang ulo niya raw ay isang tupa, may sungay, yan daw ang itsura ni Satanas. Wag yung lalagyan ng larawan. At wag yun ang pangarapin na siya'y makita wa iyadan billah. No? Okay. Tinalaki na natin nakaraan. Ganun din yung paglalagay nila ng mga larawan ng kerubin, no? Kahit yung sa kanilang mga kwarto ng anak nilalagay nila, sabi niya, para anghel de la guardia kuno, mangbabantay daw sa kanilang mga anak, no? Subhanallah. Si Jibril alayhi salam, nilalagyan nila ng larawan. At napag-aralan natin sa ating paksa, kung hindi kayo nakatin nun, ay balikan nyo, no? Yung mga klase natin sa level 1, tinuro sa atin kung ano ay itsura ni Jibril alayhi salam. At sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang 600 wings, di ba? Okay? Na kung ilayag yung isa, sakop kung ano yung dulot-dulo ng naabot ng inyong paningin. Anghel de la Guardia, pantanan nyo na yan. Tunay tayong merong Anghel de la Guardia, pero huwag nyo nalagyan ng itsura. So sabi nga ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, meron tayong anghel sa kanan at kaliwa, tagasulat, kiraman katibid, at yung bantay nyo sa unahan at sa likod. Oh? So 8 yun, kung nagpapalitan, 4-4 nagpapalitan sila. Ayon sa Qola Rajeh. Now, mga sugo at matutuwid na tao, nilalagyan nila ng larawan. No, lalo sa mga Bible encyclopedia nila. Huwag nyo na sila lagyan, at alam natin pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lagyan ng larawan ang mga matutuwid na tao, ganun din ang mga sugo. Yan. Di ba? Sa mga Bible encyclopedia, kukuha niyan si Musa alayhi salam, si Saul o si Talut, si Daniel, si Dawud, si Solomon, lahat yan nilalagyan nila ng larawan. Si Zakaria, si Isa alayhi salam. At sabi ng mga scholar na walang pakinabang kung sila isabit, bagkus lalayas lamang ang anghel. Imagine niyo mga bahay dasalan, bahay sambahan na mayroong mga larawan na ganito. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag mayroong larawang may buhay, lumalayas ang anghel. Imagine niyo bahay sambahan tapos ang walang anghel doon sa lugar, ano ang nandoon? Shaitan, di ba? Imagine niyo yung lugar, aralan, na may mga nakasabit na picture, walang anghel, anong nandoon? Jesus, son of Mary. Sabi nga natin, ang Jesus sa Pateros at Jesus sa Quiapo, magkaiba. Tama, engineer? Ang Jesus sa Quiapo, ano? Negro. Black Nazareth. Ang Jesus sa Pateros, ang puti, ano? No? Brown hair, blue eyes, pointed nose. Okay? Yan, sila Pope John Paul. Iwasan niyo yan. Tsaka yung ito yung anak ni Abil, nilagyan ng grape. Actually, marami ito eh. Kinuha ko lang yung isa. Ito yung pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali. Huwag tayong maglalagay ng ganyang asbok sa libingan. Ito'y
bagkus dapat patagin. Kahit ang nakalabing pa ron ay propeta o kaya matitinong tao o matutuwid na tao, dapat ito ipantayin. Yes, si Abel yan. Na. At sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa hadith na ito, inshallah magpo-post tayo dito at magtanungan tayo kung meron kayong tanong, at least 5 to 10 minutes bago tayo magwudu at pumunta sa pagdarasal. Sinabi ni Abu Ubaidah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, paalisin ang mga Hudyo sa Hijaz at Najran mula sa disyerto ng Arabia. Dapat niyo malaman, ang pinakamasamang tao ay siyang ginawang lugar sambahan o libingan ang kanilang mga propeta. Hindi ito nalalayo sa atin dahil tayo gumagawa ng musileo. Di ba? Lalo yung mayayaman, merong musileo tawag nun eh. Yung libingan nila parang merong apartment, di ba? Binakuran ng apartment. At kung hindi ako nagkamali, nung nakaraan, ipiniture yun sa balita na isa sa pinakamayaman sa Cebu. No, yung pamilyang yon nagpagawa ng musileo. Subhanallah, may bilyaran sa loob, may rep, may kitchen, may tulugan. Tapos yung bedroom no, master bedroom, kala mo master bedroom, yung palang kama na yun, pag binuksan mo, nicho ng lolo't lola. Parang bahay. Ito pinagbabawal sa atin sa Islam, wala adumillah. Kahit yumaman kayo, pagkalooban kayo ng kayamanan ni Allah subhanahu, huwag niyong gawin ang bagay na ito. Dahil ito ay haram. Inshallah magpo-post tayo dito para kung sa inyong mga tanong, magtanungan tayo. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yung ID may picture.